Nako, eto na mga kababayan na big news. Ayan na, matindi to, sabwatan na bulabog na. Nako, video pinakita. Aba, yan po ang ating aalamin dito sa video ito mga kababayan. Pero bago po natin simulan to, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga, bago po natin i-play ang video ito, pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito sa social media. Unahin na po natin itong si President Bongbong Marcos Jr. Ayon po dito sa Sunstar Davao, Marcos order creation of crisis committee. Ayan, magke-create daw po ng crisis committee. Patungkol po ito mga kabayan dito sa pagtaas ng presyo ng langis, no? Sabi po dito, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ordered a creation of a crisis committee to oversee government effort in addressing the global oil crisis. Ayon po yan kay Palace Press Officer Claire Castro. So ayan, may crisis na nga talaga mga kababayan, di tulad ng sinasabi ni Castro na walang krisis. Pero teka lang mga karibin natin. Krisis na nga tayo, magdadagdag pa tayo ng mga pasasahurin. Syempre, itong gagawin niyang komite, di ba? Parang ano yan parang yung ICI, di ba? Yung ICI, binayaran din yun para mag-imbestiga. So ito, malamang sa malamang, kung mali naman tayo, di okay lang, no? Pasensya na. Pero isa lang ang iniisip ko dito, no? Talagang magkakaroon na naman po ito ng mga babayaran. Oo. Baka magkaroon pa nga ng corruption dito, no? Baka magkaroon pa ng corruption dito sa gagawin nila. Bakit hindi ba nila kaya, no? Wala naman silang ginagawa. Kaya na lang kaya magtrabaho, di ba? Ito mga karabin natin ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol po dyan. Sabi po ni Henry, Ivan Mayrina will ask that again to Auntie Claire. Oo nga, si Ivan, Sabi, abi ba na ako, walay krisis, sabi po ni Vertix, ayan. Sabi po ni Dwight, for the malitisim na po, ayun, baka itong maleta, magmamaleta-maleta na naman po. Again, sabi po ni Babe, no, again, yung binuo niyang flood control committee dissolve na agad. Gumastos lang taong bayan doon, no? No crisis pero may crisis committee. Good job. Magkaiba kasi sila ng magkaiba sila ng pananaw sa buhay ni Auntie Claire. Sabi po dito ni Pope JP, the world, we're in the worst energy crisis in history. Baby M and Auntie Claire, relax. It's just normal thing. Ayan, Ay, nako. Sabi po ni Estela, to keep our stock of sardines safe because, there is no crisis. No? So, ayan. Ano po ang masasabi niyo dito sa pinakabagong committee na naman, creation ni BBM na crisis committee? No? Sana lang ay magtagumpay sila. No? Kasi kung yung ibabayad sa kanila, no, ay sana mapakinabangan talaga ng taong bayan, no? Kasi hindi po pinupulot ng taong bayan yung pinasweldo sa inyo. Kaya magtrabaho po kayo ng maayos, di ba? Eto ang matindi. Ano po ang inyong komento diyan mga kababayan? Just comment down below. At etong susunod natin ipapakita. Bago po natin i-play yung video, no, patungkol po dito kay dito po sa buwatan na yan, okay? Eto muna mga kababayan, bigyan muna natin ng reaction ito. Nako. BBM to send Tariela to try to buy fuel from China. Aba, si Tariela pa talagang inutusan. Isa lang ang naisip ko, Baka paras po tayo nang iniisip mga kababayan, Baka baka hindi na makauwi ito sa Tariela sa ginawa niya sa presidente ng China, no? Baka sabihin, ikaw ba? Ikaw ba yung
nagpakita sa publiko ng mga memes na ginawa. Ha? Pinagtatawanan nyo ako sa Pilipinas. Ikaw ba yon? Okay. Sunugin. Bigyan ng oil. Bigyan nyo ng langis. Okay? At sunugin. Aray ko po, baka hindi makabalik si Tariela pag siya ang sinutusan. Ha? Ay, wala tayong magagawa. Yun po yata ang pag-desisyon nila sa buhay. No? Matapang. Matapang si Tariela, mga kababayan. Pero I think hindi na magagawin yun ng China. No? Chinese are very principled. No? So, well anyway. Baka tupakin yung mga Chinese at yung gawin kay Tariela. Wala tayong magagawa. Ha? Ito po ang komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po ni Jen Torres, di na makakauwi yan, ha ha ha. Yun yung iniisip ko bigla. Baka dagukan yan doon. Mawater cannon yan doon. Kapag pumunta si Tariela sa China para bumili ng fuel, sigurado. Dila lang niya, walang latay. Padala nila sa Tariela sa China to exchange for oil. China would be very happy ba? Oo nga no, pwede rin, di ba? Ipadala niyo si Commodore Tariela sa China kapalit ng isang barilis, no? Barilis bang tawag diyan? Ng langis. Ay nako. DOA can be sent to China as a goodwill deposit. Ayan. To include Soto and Erwin Tulfo to complete the team. Pwede yan. Yeah? Parang ano sila, may tawag dyan di ba? Yung inutusan ka ng Pangulo, anong tawag dyan? Sila, si Soto, si Erwin Tulfo, yung dalawang Tulfo na, para masaya. Pati si Tariela. Ipadala nyo sa China para bumili sila ng langis, no? Discounted pa sila. Pero yun nga lang, ang problema, baka hindi na po sila makabalik ng Pilipinas. Kasi baka, manong malay natin, ampunin na lang sila ng China, di ba? Doon na lang sila habang buhay silang pakakainin ng China. Di ba? Ay, nako. Suka tapos feeling friendship. Yun ko siyang balita, no? Yung balita kasi, mga kaubayan, no? Itong si President Bongbong Marcos Jr. ay talagang nakikiusap sa China, no? Na kung maaari tayo ay makabili ng medyo murang langis, petrolyo sa kanila, no? Nakikiusap po. Hindi lang naman po sa China, sa Brunei, sa iba pang kalapit nating bansa, mga kapitbahay natin, mga kapitbansa natin. Bakit ganun? Bakit sila mayroon, tayo wala? President Bongbong Marcos Jr. Bakit sila hindi na mo problema? Kasi kung sa kanila tayo aangkat, ibig sabihin, marami silang marami silang langis, marami silang petrolyo, di ba? Bakit tayo wala? Bakit hindi tayo humingi ng tulong sa friendship ninyong US? Di ba? Mapapaisip ito, bakit tayo aangkat dito sa mga kapit bansa natin, no? Tayo lang ang walang langis. Tayo lang ang walang petrolyo. Sila meron, sa kanila tayo aangkat. May something. Ayan na kasi, dapat kasi friends to all, enemy to none, di ba? Yan po dapat ang foreign policy. Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kawayan? Just comment down below. At eto, pasadahan na po natin yung video. Pasok. Ito pong video na to, nakuha ko kay Congressman Mike Defensor, no? At gusto kong bigyan natin ng komentaryo yung nangyari dito sa NBI. Nako, may balita ako ha. Etong NBI. Mamaya. Subaybay kayo pag-uusapan natin. The Ombudsman has deputized the NBI to investigate. But outside of the Ombudsman's deputization, the NBI also has plenary power. Teka muna, sinasabi niya na sinabihan sila ng ombudsman na mag-imbestiga. Pero kahit naman, meron din silang karapatan mag-imbestiga dito sa 18 Marines. Yan yung sinasabi natin eh. Diba? Bakit ipinasa-pasa pa? Iimbestigahan din naman pala ng ombudsman. Anong tawag dyan? Nangaasar kayo. Anong tawag dyan? Nanghaharas kayo. Anong tawag dyan?
Di ba? Nambubutas lang kayo. To investigate matters, not to procreate. So please don't be impression na all this is just because of the issue of the alleged 18 Marines. No? So it can go beyond that. So what are you exactly investigating with respect to So ito, it will go beyond the Marines. Huwag niyong isipin na iniimbestigahan yung Marines. So ang tanong ni Topacio, ano iniimbestigahan nyo? Because you're being overbroad. Hindi ganyan. So ganito na lang, sir. Ganito na lang, sir. So we have prepared individual interview rules for We do not use it. We already made it clear. We do not use it. You may accompany your client. So ito, yun na nga, gustong pagsabungin. Di ba? Interview nila is, alam na natin yung style na yan eh. Oo, di ba? Eh, kailangan may abogado sila. Sabi, hindi, pwede nyo naman silang kasamahan. Di ba? Ba't kahit iwahiwalay? Alam mo ang punto rito? Alam ko ito sasabihin ng Dilawan dito eh. Bakit kung wala silang tinatago? Bakit paghihiwa-hiwalayin ng investigasyon? Di ba? So, ibig sabihin, may tinatago kayo kaya gusto nyo sama-sama. O, ganyan yung mga sasabihin sigurado ng mga political analyst, yun naman pala, mga propagandist lang, ng mga Dilawan na wala naman silang kundi kain suka lang. Mga Dilawan ang mahilig sa ganyan eh. Bongbong Marcos eh, yung Dilawan. So, pagsasabungin yan, tapos gigipitin, hindi natin alam pagdating sa kwarto, baka lalagyan, tatakutin, sasabihin, ganito, ganyan, ganyan. Sasabihin, kung kasama yung abogado, bakit paghihiwa-hiwalayin? Di ba? Ang punto rito kasi ito. Bakit sila iniimbestigahan ninyo? Wala silang krimen na gawa. Halimbawa ako, sasabihin ko, may nakita akong patayan. Di ba? Bakit ako ang iimbestigahan? Dapat ang iimbestigahan mo yung nakita ko. Hindi kung awol ako sa trabaho, hindi kung Marines ako, hindi kung Air Force ako, hindi kung vlogger ako, kung vlogger ako. Ba ako, nasa SMNI ba ako, nasa Net25 ba ako, nasa ABS-CBN, hindi ganun dapat. We do not consent. We want to make it clear. We do not consent. Hindi pwede. Baka hindi mo naiintindihan, sabihin ko na hindi pwede. Which part of no? We do not consent to be interviewed at all. We want to leave, and there is nothing in the law that will prevent you from us leaving here now. Yun, di ba? Hindi nyo karapatang kaming interviewin. Di ba? Wala sa batas yun. So if that's the case, sir, then If you want, we can issue another subpoena for another thing as long as it is relevant. When you say that the NBI has motu proprio powers, that power is not unlimited, it does not amount to a roving commission. We know that eh. Huwag tayong bulahan pa niya naman. Pagbira naman tayo eh. Ano bang Alam mo yan, abogado ka eh. Alam mo, eto yan ha. May ikukwento ako sa inyo. Hindi ko nasasabihin kung sino nagkwento. Again, from a reliable person. Huwag natin masyadong... Ako, minsan nandidisappoint ako sa NBI. Parang, kasi nadidinig ko na ang NBI daw hindi National Bureau of Investigation, kung hindi National Butas Investigation, nambubutas na ako. Pero alam mo, ang dinig ko, marami sa NBI, gusto yung ginagawa ng Marines. Nadinig ko lang yun. Hindi ko sasabihin kung sino nagsabi. Malay mo yung kapitbahay ko. Malay Pag ikaw kasi ay matuwid, no? Talagang sasabihin mo talagang I like, no? Gusto ko yung ginagawa ng mga Marines. No, pero pag ikaw naman ay namamalitahan, malamang sa malamang ang sasabihin mo, ha? Ay bakit ba kayo lumabas, 'di ba? Bakit lumabas kayo? Bakit kayo titistigo? O yun po ang sasabihin niyo. Kasi nakikinabang kayo. O, doon po sa mga hindi nakinabang, sa mga maleta, at malamang mas marami po sila, talagang kakampi po talaga. Tulad nating mga ordinaryong mamamayan, di ba? Dahil wala naman tayong natanggap na mga maleta and we are very, very angry, no? And eager na talagang sana lumabas na ang katotohanan, nagot na po itong mga mastermind na ito para naman magkaroon ng justice, no? Yung kaban ng bayan na binalahuran nila. Diba? Ganun po yun eh. Hindi mo nag-aalaga ng aso sa kapitbahay. Basta reliable. Mataas daw, 90%. 90-95%. Gusto yung sinasabi. Alam din kasi nila yung kalokohan sa loob. Kaya lang, napag-utusan eh. Kita nyo si Sir Jack, pinatawag ng NBI? Hindi naman tinuluyan, di ba?
Yan yung sinasabi ko eh. Alam naman kasi tama yung ginagawa. Pero siyempre, meron pa rin 5%, 10%. Meron pa rin damonyo sa loob. No? Lalo na yung mga bagong pasok na hindi naman talaga taga-NBI, ipinasok lang galing sa labas. Ako, yan ang magugulo. Oh. Pinasok lang para magkakakahol, para sa Claire. Oh. Kung may anti-Claire, mag-Uncle Claire. Sino yung Uncle Claire? Nagay nyo sa comment section. Diba? May gano'n. So, huwag natin yung drama kaibigan. Ang tiwala ko sa kaibigan. Ayos ko na tayo. Dahil ito nga nangyayari. Yung gobyerno talaga natin, abusado. Basta talaga galing or inappoint ni President Bongbong ng administrasyong ito, no? Basta inappoint ng administrasyong ito, asahan nyo po. Isa lang po ang kanilang goal, ang kanilang mission, yan, no? For example, si Rimulya, si Auntie Claire, ngayon dito sa NBI. Pag sila po ay mga inappoint, si Garcia, di ba? Sa Comelec, pag sila po ay inappoint ng administrasyon, isa lang po ang kanilang misyon. Sisihin yung Duterte. Usapan yung Duterte. Kailangan yung gumawa ng kung anumang paraan, no? Para lang mawala sa landas ang Duterte. Ganun po yun mga kaubayan. Anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po dito mga karibin natin? Just comment down below. At syempre, huwag pong kalimutang i-like at i-share na rin po ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.